and even ako po, it's a recent discovery talking to a group in Singapore called Gatekeepers. Ang sinabi nila, from the founding fathers nila, Prime Minister Lee Kuan Yew, ang in-emphasize nila, integrity. And you know, after researching integrity, and a friend in Cebu, Keith and Michael Lin said, quoting C.S. Lewis, integrity is doing the right thing when no one is looking. Ulitin ko lang po or Tagalogin na natin, di ba? Gawin yung tama kahit wala pong tumitingin, no? It's unfortunate that in the Philippines, nangangailangan pa ng crisis, whether it's sa bigas na nagkaroon ng crisis at may problema sa presyo, bako tayo magkagulo lahat to find the solution, or whether ito pong safety, very, very simple, very, very po basic na pangangailangan ng ating kababayan, yung safety nila sa kalye, no? In fact, Mr. Chairman, dito sa Senate, we did our job. Yung bill po ni Senator Pia na Walkable and Bikeable Communities Act, Safe Pathways. I think Senator JV, who's also very much into transportation issues, no? Last year pa, September 2 napasa. So hopefully this crisis, Attorney Fortun, will lead to some good, and ako'y nakikiusap sa House of Representatives na tignan natin to at baka pwedeng isama din to sa legislative agenda ng ating Pangulo, because nga safety is the major issue of our parents, di ba? When Senator Bato was Chief PNP, yun lang ang order ni Presidente sa kanya, make communities safe, and that's why he's in the Senate, di ba? Okay, magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Luzon, magandang hapon Visayas, at magandang hapon Mindanao. Nandito naman ho tayo sa ating programang Huli Ka News Online. Dito lamang ho sa ating live streaming Facebook Live sa Miyerkules ng hapon na ito, September 6 ho, na 2023. Samahan niyo ako at ating pong talakayin ang iba't ibang mga samot-saring isyu. Ito po yung paghaharap po ng siklista, no? Nandito rin po ang kanyang anak, no, na masamang loob, no? At siyempre po nandiyan po yung sabi nga po ni Senador Ronald Bato de la Rosa, nagsisinungaling ka na naman, yung retirado hong pulis. Doon po sa Rodrigo na pinalo na sa ulo, binatukan na, binunutan ng baril, kinasahan pa. Ayan po, ito yung introduction lamang dahil ating pong tunghayan, panoorin po natin, no? At ako po talaga totoo lang dismayado ako. Sana po kayo hindi kayo madismaya tungkol dito. At paki-follow na lamang ng aking pong Facebook page, no? Ang aking pong Facebook page, Huli Ka News Online. Nandiyan po sa inyo pong sa inyo pong screen, no? Yung pong aking pong Huli Ka News Online, okay? At siyempre po, paki-subscribe din po ng aking YouTube channel, Huli Ka TV. Una sa lahat, ako po yung magpasalamat lamang kay paring Albert, no? Paring Albert Tungkab, no? Magkasama kami kanina, kasama si John Dumikil. Pumunta po kami ng Land Transportation Office, no? Diyan po sa office po nila sa East Avenue ng Quezon City. Pagkatapos pumunta tayo sa Campo Crame, atin po nagbigay tayo ng letter doon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Salamat po sa kanyang staff, no? At ganoon din po sa Public Information Officer kay Police Colonel Jean Pajardo, no, ng Campo Crame. Salamat po sa inyo, ma'am, at sa staff po ninyo. No, thank you. At binigay niya po sa akin yung kanya pong personal number Anytime pwede kong tawagan upang ma-interview. Yung pong tagapagsalita sa buong pulis dito sa Campo Crame, no? Ito po yung tagapagsalita ng pinakamataas na opisyal ng kapulisan, no? Ito pong si Police Colonel Jean Pajardo. At pinuntahan din po natin ang opisina po ng bagong District Director ng Quezon City Police District na si Police Brigadier General Rodrigo Maranan. Sir, magandang hapon po at salamat po sa inyo pong at sa pulis po na ano bang apelyido nitong pulis na ito dun sa kampo, no? Napakabait pala ng mga pulis sa kampo ng Quezon City Police District. Ibang-iba po sa ating mga napanood ng mga pulisong abusado. Ako po sumasaludo at palakpakan po natin ang mga pulis pong magagaling, mababait, magalang at maasikaso po sa mga katulad po natin, sa ating pong mga katulad po natin mga ordinaryong mamamayan. Palakpakan po natin ang Quezon City Police District. Okay, thank you. Bago tayo magpapatuloy, batiin ko lamang ito na magandang hapon po si Abu Jamila Brusula.
watching dyan ho sa Assalamualaikum, kapayapaan ay sumainyo. Watching from Al-Kubar, Kingdom of Saudi Arabia. Nur Bibon, dyan ho, watching ho from Bataan ito, Bataan Province ho, ha. Nur Bibon, na watching po nasa Bataan Province po ito. Alvin Umandam Taata, watching dito po sa Quezon City. At ang aking pong paring Ed Pacunio na tumatakbong Kagawad, Barangay Kagawad ha. Tumatakbo. Pero hindi muna tayo mangampanya. Di ba? Paring Ed Pacunio watching din. Salamat po from Barangay 159, Baysa, Caloocan City o South Caloocan ha. Fred Castisimo is watching din from Manawag, Pangasinan City. Okay? Ituloy ho natin at ating pong panoorin po itong ito pong ating pong video na i-share lamang ho natin ha. Panoorin po ninyo, napakaganda ho nito at marami po tayong natuklasan at may mga palusot pa. Sabi nga ni Senador Bato de la Rosa, huwag kang magsinungaling. Dahil kilala kita. Pareho tayong pulis. Pero hindi ako katulad mong sinungaling. Okay? Nandito po, ito po, dapat bigyan ng leksyon ang mga abusadong pulis, active man or retired. Sabi po ni Fred Castisimo. Professor Fred Castisimo, magandang hapon. At nasa kabilang linya po natin, ating pong papapasukin ito, si kasamang Julay Pudok. Okay, magandang hapon, kasamang Julay Pudok. Yes, Joe, at patuloy pa rin yung monitoring ng mga official o LGU tungkol dito sa pagbebenta ng price ceiling dito sa may Barangay Boson Market, Joe. Dapat kasama na rito yung mga Philippine National Police, barangay, at inaalam nila yung mga retailing price na pinatupad ng ating Pangulo tungkol dito sa price ceiling. Kaya maraming yung iba ay halos nagsara na, parang hindi nila makayanan yung nasabing 41 pesos hanggang 45 pesos na bigas radyo. Pero kahit pa paano ay pinalaan sila ng barangay, ng ating pamahalang lungsod na kailangan sumunod sa ipinag-uutos ng ating pamahalaan na patuloy pa rin sila magbenta para ating makababayan ay lalo na nagmamahalang nasabing bigas dahil sa daming mga rice hoarder o rice importer na nahuhuli ng ating pamahalaan katulad ng customs at Department of Agriculture. Pero sa hearing, noong kahapon yata, medyo nag-init ang ulo ni Congressman CIS Erwin Tulfo. At kinastigo niya itong Bureau of Land Industry. Bakit kailan daw sila gumagalaw sapagkat marami ng problemang nagaganap tungkol niya sa rice order. At yung question niya at ini-request niya doon sa panukala na babaan, piso isang taon na kanilang tinatawag na pondo para sa kanilang itong Bureau of Land Industry, Joe. Kaya alam niyo yung galit ni Erwin Tulfo, ni Congressman, si Idol, ay halos sabot hanggang langit sa inis niya. Dahil sa lumalalang ito, saka lang daw sila umaksyon. Kundi para aksyonan ng Kongreso, sila Speaker Romaldes, at siya at kasama ang Customs, Department of Agriculture, ay wala pa rin saysay itong Bureau of Land Industry. Kaya gagawa siya ng panukala, at hihigpitan niya itong nasabing mga profiteering at ito yung part of economic sabotage. Gagawa sila ng kaso laban dito sa mga nasabing lumalabag pa rin sa nasabing rice order. At isasabing pa nilang Bureau of Land Industries dahil sako pala nila to, Joe, na kailangan umaksyon sila rito. At ganun din ang Department of Justice ay katulong din nila para mapailan din ang kaso ng profiteering at national sabotage ang mga nasabing nakakasakop na gobyerno tungkol dito sa rice importer and rice hoarder. Para sa FT Huli ka, Julay Pudok, nag-uulat. Okay, thank you. Maraming salamat kasamang Julay Pudok. At comment muna tayo, basa tayo ng comment. Yun nga, sabi ho ni Professor Fred Castisimo, malakas na naman po ang ulan dito sa bayan ng Manawag. Dapat maaga pinauwi ang mga bata. Yan po ang sabi niya, yung mga paaralan ng mga school head o school principal ho.
Pag nakita ho ninyo na talagang malakas ho ang buhos ng ulan, abay wag na ho kayong magpatumpik-tumpik. Iba na ho ang panahon ngayon. Kailangan ho, pauwiin na ho ninyo. Wag na ho kayong maghintay na ang inyo pang mayor ho ang mag-declare ho na walang pasok. Kayo din ho may karapatan at may kakayahan na para magdeklara, no, na pauwi na. Dito ho sa lugar ko dati, nung ako ay presidente ho ng isang samahan, Antimano, tinatawagan ko yung principal. Napakagaling yung principal namin noon. Yung principal namin noon, napakagaling. Pag sinabi kong pauwi na, wala nang pasok, uuwi na kagad yan. Dahil ang kinakatakutan natin yung magkasakit yung mga bata at lulusong sa baha. Ang bansang Pilipinas ay bahain na lugar. Hindi lamang ang Pilipinas, halos lahat na po binabaha. Okay, sabi po dito ni Fred Castissimo, Boss Jojo, God PM, mabuhay po kayo. Salamat. At ito, ituloy na ho natin ito. Mahaba ito. Make the streets safe. Kaya pati yung clearing ng mga sidewalks with the DILG, no? Alam mo, 30 years ago, nung unang nagka-programa ang aking ama sa radyo, ang sinasabi niya parating, huwag magpaapi, alamin ang batas. On that point, it's just sad that 30 years later, many people still naaapi at naabuso simply because we don't either know our rights or we don't assert it. So on that point, I just like to thank all the NGOs that are here today, all of you who took time off from your busy schedules to fight for this, to fight for people who are cyclists, people who are pedestrians. Of course, Attorney Fortun, yes, you are a litigator, yes, you're an activist, but you went beyond the call of duty on this. Personally, I don't really believe in bullying or bashing sa internet. But there's a line between bashing and bullying, and there's a line na gamitin yung internet para pumatas yung laban. Actually, kung wala yung video... Salamat po sa video ito. Credit to the owner of this video coming from the Senate of the Philippines, no? Sila po ang may-ari nito ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs, no? Salamat po sa inyo. Salamat po sa lahat ng mga senador. Thank you so much. At ito naman ho, pwede natin gamitin para i-share natin sa mga kababayan natin. Kahapon po ito, no? Thank you so much. At ito ituloy ho natin, Salamat. Na yun, at wala to, many more incidents like this na talagang abuso, palakasan ang mangyayari. So, of course, we're still waiting for some of the witnesses, or the key witness. But I'll stop there and just hope, no, that this hearing and the many hearings na ginagawa ng ating masipag na chairperson, more popularly known as Bato, no, or to the senior citizens, mas kilala siyang Mr. Clean. Hindi na kilala ng mga bata yon. But talagang intentionally binanggit ko yon kasi nga integrity. So it is my hope, no? It's my prayer na God willing, yung personal integrity natin, institutional integrity natin, yung integrity ng mga bata. So sana po pag nangyari to ulit, wala man huhudyat, no? No one will have to tell you. Automatically mapapanood namin sa TV, sa news, ang LTO sinasabi, iimbestigahan namin yung lisensya nito. Bakit siya pumasok sa biking lane, bakit siya lumabas sa gitna ng kotse. Firearms explosive office, automatic, no? You might have done it, I don't know. No, ilalabas pa lang yung facts sa hearing. I'm just saying, we cannot always rely on a attorney Fortun or on the NGOs to come forward. Diba, tayo yung nasa gobyerno, dapat tayo naghahanap ng problema. Usually, tayo sa gobyerno, ayaw ng problema. Kaya lang pumasok tayo dito. So, dapat baliktad yung attitude natin. Napanood natin sa internet, napanood natin sa news, nakita natin sa CCTV, problema. Ako, solusyon dito. So, LTO, you cannot solve everything. But calling him out as a driver is a giant step. FEO, you cannot solve everything. But calling him up as an irresponsible user, I mean, marami sa amin senador dito may lisensya sa barel. 'Di ba? Apektado lahat ng may lisensya kapag may isang abusado. So let me stop there and thank you very much, Mr. Chair. And of course, thank Senator Jinggoy for his privileged speech. And I think Senator Pia nasa SET lang but they'll be joining us. And Senator JV. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Your Honor. Senator Alan Cayetano. Kung lahat ng tao sa mundo merong integrity, hindi nakikita yung nagbibinta ng CCTV. No?
Hindi na tayo bibili ng CCTV. Dahil Kung ang lahat ng tao na gun owner ho, lahat ng may mga baril ho, gun owner ang tawag ho doon, ha? Mayroon hong disiplina, no? Mayroon hong respeto at higit sa lahat pagmamahal. Walang mangyayaring ganito na mga abusado, ha? Okay, tuloy natin. lahat tayo, Okay, magandang hapon din po kay Rafi Padua Buaraw, watching po dyan ho sa Barangay VNT Reales ng Valenzuela City. No? Primong Rafi, magandang hapon po sa inyo. At si Primong Amber, nagtatanong sa akin kung tuloy daw ba sa Friday. Thank you, Primo. ay may integrity. Nagsasabi ng totoo. Wala na tayong i-review na footages kung Pa-share na lang po para po mapanood dito sa lahat po nating mga kababayan, hindi lamang ho dito sa bansang Pilipinas, kundi maging sa abroad, para ho sila ay updated ho sa iba't iba hong mga nangyayari dito. Isa ito sa mga dahilan. Pero kanina nga po, ulitin ko, ako ay nagpasalamat po sa ilang mga pulis. No? Yung mga pulis ho na na-assign sa gate ho ng bawat kampo, Kampo Krami, Kampo Karingal, pumasok ho kami roon. Napakagalang ho nila at napakagaling ho nila. Magalang, makatao, no? At magaling ho makipag-usap, maayos makipag-usap. Kung ang lahat ng pulis, ito hindi mga mataas na opisyal ito. Ito yung sarhento at mga patrolman na na-assign po sa gate ho ng mga kampo. Pero tignan ho ninyo, subukan ninyo pumasok doon. Napakagaling ho nila. Mabutit maayos. Kaya nga ho, sana lahat ng mga pulis katulad ho nila, hindi katulad nitong si retiradong pulis. Na tama ba si Gonzales ito, Willie Gonzales? Ayaw ko na po magsalitang kalbo. Baka dalawa ho sila ni Senador Bato de la Rosa. Okay. may integrity tayong lahat. So, with that, I would like to give the floor to Senator J.B. Ercito. You have the floor, Your Honor. Yes, thank you, Mr. Chair. Good morning, everybody. Ito na subaybayan ho ninyo ito. Napakaganda po nitong mga sinasabi po ni Senador G.B. Ercito. Salamat ng marami sa iyo, Senador G.B. Ercito. Napakaganda po. Panoorin po natin at ating pong Magandang umaga sa lahat. Chairman Senator Bato de la Rosa, Senator Alan Cayetano, sa ating pang mga resource persons, magandang umaga po. Siguro kung merong isang talagang apektado rito sa nangyaring insidente, siguro ako na yung isa rito dahil ako po ay bike to work every day. No? Yung halos lahat, Mr. Chair, lahat halos ng nakikita natin sa kalye, no? Dahil ako yung isang biker, nagmumotor din po ako, nagdadrive din po ako ng kotse, at ano rin po ako, licensed gun owner. So lahat ng issue dito, medyo ako po ay concerned din, no? Minsan kasi pag nagbibisikleta po tayo, lahat to nakikita natin eh. Dapat to talaga dito, Mr. Chair, sabi ko nga, riding in the metropolis or driving in the metropolis needs patience, no? Talagang iba talaga dito. Dahil dapat intindihin po natin, ako mula nung nagbisikleta ako nagmotor, pag nagmaneho ko, naiintindihan ko na po. Pag nakita ako ng nagbibisikleta o nagmomotor na nagdi-deliver, lahat po yan may pinagdadaanan, no? Lahat po yan may challenges sa kalye. Sa kalye pa lang napakahirap na eh. Yung papunta lang dito sa Senado, Mr. Chair, yung araw-araw na dinadaanan ko, laging hindi madali, no? Hindi we have to accept na hindi pa talagang safe yung ating pathways. That's why, as mentioned by Senator Alan Cayetano, yung kanyang kapatid, Senator Pia Cayetano, one of the most our resident athlete and avid bikers, already filed a bill on safe pathways. So sana po matuloy nito na kung saan lahat ng gagawing kalsada ngayon, kompleto na, may sidewalks, meron pang bisikleta, meron ding pang motor para hindi na magulo. Kaya lang, Mr. Chair, kailangan, sabi ko kanina, bawat isa dapat iniintindi natin, no? Lalo na yung mga nagbabike to work, mga nag-courier, nagtatrabaho yan, lahat yan siguro pagod na. Talagang pagdating lalo ng lahat umiinit ang ulo din eh. Kaya kinakailan extra talaga dito. Kumbaga yung patience. Papunta lang dito, Mr. Che, muntik. Pauwi, papasok, naglapso ako dali sa MOA.
kung ipapairali mo itaulo, marami kang makakaaway talaga. Eh yung kakago pa lang, nakabusina na, talagang init kagad ang ulo mo eh, di ba? Pero natuto na rin ako, Mr. Chair, na magpasensya mula nung ako ay nagbisikleta at nagmotor. Kaya lang, siguro, gaya ng binanggit niyo, Mr. Chair, ang maaring may mali si Mr. Banjola noong una, dagay namin niya sa isang interview, pero ang pinakamali po rito ay yung pagpaira ng init ng ulo ni Mr. Gonzales. No? Sana po dumating siya rito mamaya. And we want to find out also from the PNP na ano ba nangyari sa responsible gun ownership. Dahil ang pagkakalam ko, Mr. Chair, pag ikaw ay binigyan ng license to carry firearms or to own firearms and especially permit to carry firearms outside of residence, dapat may psychological test yan. Dapat sinicheck yung anger management. Eh mukhang sa Gonzales, si Ginoong Gonzales. Tapos yun nga, From the very beginning, ikwento mo. ah, Para klaro, tanggalin mo lang muna yung kwan. Wala naman tayong COVID siguro dito. Tanggalin mo lang, tapos good para morning po maklaro sa- yung audio mo. good Go ahead, morning. you have the floor. Sige po. Good morning po sa inyong lahat na nandito po ngayon, lalo na po sa inyo, mga Your Honor. Actually po, medyo kinakabahan ako kasi first time po mangyari sa akin na mapunta sa ganitong sitwasyon. Eh lalo pong Relax ka lang. nung makita ko po yung anak ko dito na hindi ko alam na pupunta pala dito. So, ganun pa man po, sasagutin ko po kung ano man yung inyong tatanong sa akin sa abot po ng aking makakaya. Maraming salamat po. Yes, ikwento mo na lang. Hindi na nangyari kita tanungin. From the start, paano nangyari lahat Apo, yan, apo. ha? Sige po. Nangyari po kasi to ng August 8 po. Sa iyong kaalaman, ha? Ito na humarap na po yung siklista. Oh, at nasa hearing din po ng Senado po ang kanyang anak na isang estudyante ho. At ito po nagbigay po siya ng pahayag at sabi niya nga po medyo kabado daw siya at natatakot. Nandiyan din po si Attorney Raymond Fortun, no, para ho makinig sa mga sasalaysay po o sa kwento po nitong siklista. Papa. Ito, yung totoo lang po talaga. Nangyari po ito ng Oo, August 8. kasi pag hindi ka magsabi ng totoo dito, Apo. alam mo na, wow, the consequences, Nangyari diba? po ito August Sabihin mo na 8. totoo. Apo, Thank you. pauwi na po ako galing trabaho. Habang binabaybay ko po yung welcome rotonda, paangat po yun. Nasa loob po ako ng bike lane. Bigla po may pumasok na isang kotse. So ang ginawa ko po, dahil maliit na po yung linya, bumaba po muna ako. Pumasok sa bike lane. Opo, nandun na po siya sa bike lane eh. Okay. So bumaba po muna ako doon sa parking side ng South Asia College. Inunahan ko po siya. Kasi wala na pong space para po ma-occupy ko yung bike lane. Dahil nga Putulin muna natin ito, papasukin natin si kasamang July Pudok. Kasamang July Pudok. Yes, Joe, nakakapa at yung mga kababayan dahil sa tuloy-tuloy na patayan, no, insidente ng patayan, lalo na malayo pa itong campaign period ng nasabing barangay eleksyon. Tulad na lang sa Taal, Batangas, isa na naman barangay incumbent na kapitan, ang pinaslang ng dalawang riding in tandem. Talagang walang tigil itong pagpapatay sa mga barangay candidate na kapitan o chairman, lalo na kagawad, lalo dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya sila'y nananawagan sa PNP pa akorda at sa COMELEC na kay Chairman George Garcia, na saan na raw yung nasabi nilang pag-iipit sa gun ban at para kailang dismantle itong mga private RVs. Alam mo, Joe, lalo na dyan sa amin sa Abra, pinaka-hotspot area din yan, ha, Joe, ha? Napakaraming armas dyan at hindi malaman kung anong ginagawa ng provincial director at mga hepe ng kapulisan na hindi nila mahadlangan itong nasabing patayan. Kaya nangangamba sila dahil nga paulit-ulit ito nangyayari dahil sabi nila napakaigpit nila para sa mga gun ban, no? Pero nakikita nila na wala pa rin nangyayaring mahuhuli dito sa mga nagdadala ng mga baril. Noong nakaraan lang, nahuli naman dyan sa Libagang Pataan na may dalang shabu at baril na mahuli ito sa checkpoint ng PNP at COMELEC at ito sinampahan din ang kaso laban sa kasong naglapag sa Omnibus Election Code. So talagang nakakatakot at natataman nila na talagang malayo pa lang nung pag-umpisa na wala pang kampanyahan yung pagpapayal ng candidacy, lalo pa pag-campaign
ay marami na nauunas na mga kandidato na barangay chairman at kapitan at igawad. Kaya nananawagan ng ating kababayan na sana'y kita pa rin nila, no? At magkaroon ng checkpoint at police visibility dito sa mga nangyayari nagaganap sa ating bansa dahil sa parating na barangay election. Para sa FP, Gray Putok, nag-uulat. Uli ka. Thank you, thank you. Po ako, naabutan pa rin po ako ng bike. So, nang time po na yun, nagit-git na po ako sa gilid sa loob ng bike lane. So, wala po akong choice kasi pag hindi ko po tinapik yung kotse niya, either matumba ako sa kotse niya, masagasaan po ako, o mabagsakan ko yung mga pasero na nag-aabang ng sasakyan. So, pagdating po dun sa unahan, huminto po si Ginoong Gonzales. So, dahil papunta po siya ng Irod, ako noon papunta ng Quezon Avenue, nagtapat po kami dalawa. In short, hindi mo nabangga yung likuran ng sasakyan niya. Nasa loob po ako ng bike lane, Your Honor. Hindi nga, ang tanong ko, Hindi po. hindi yung nag-sudden brake siya, binangga mo Hindi, siya. kasi kung nabangga ko po siya, susubsub po ako sa Okay. salamin ng ano niya, ng Tinapik kotse po. mo. Tinapik ko po kasi Yung nasa, tapik mo ba, nakasira sa kotse, na yupi yung kotse dahil tapik mo? maliit lang po yung kamay ko, Your Honor. So, siguro naman, hindi ko kayang yupiin yun. So walang yupi. Wala po, nandun po ako sa loob ng bike lane. So, paglabas po, nagkatapat kami. So, nakita ko nga, medyo may edad na si Ginoong Gonzales. Medyo siguro, dahil na rin po sa traffic, medyo pagod na rin, uminit na rin po siguro ang ulo niya. So, ako naman po, hindi ko na po siya pinansin kasi parang tatay ko na rin po eh. Dumiretso na po ako. Dahil doon po sa kanto ng Welcome Rotonda, may mga lumiliko pong sasakyan na galing E. Rodriguez, saka mga sumasakay po ng mga pasahero. Lumabas po muna ako konti ng bike lane kasi hindi po ako makakapasok eh. Tiyempo naman po, nang pabalik na ako ng bike lane, doon na po pumasok si Ginoong Gonzales. Doon na po niya, nangyari po yung kinat na po niya ako at nabangga ko na yung gilid ng kotse po niya. Before that, wala kayong sagutan? Yung una, yung Hindi ko na pagtapik po mo? sinagot pagbaba niya? hindi ko na po inal si Ginoong Gonzales kasi nga alam ko mainit na po ang ulo. Paano mo masabing mainit ang ulo? Anong Kasi pinagsasabi iba niya? na po yung itsura niya po eh. So, Alam mo may galit na po talaga sa mukha niya. Siguro dahil na rin po sa pagod, dahil sa edad na rin po. ikaw, hindi ka rin nagalit. Hindi po ako nagalit, sir. Hindi mo Kasi siya minura. nang nakita ko po siya nagalit, wala rin pong mangyayari pag kinausap ko siya. Dahil ang taong galit po, pag kinausap niyo, sigurado, walang patutunguhan yung usapan niyo po. Yeah, wait, Mr. Chairman, with your permission, tanong ko lang gaano kalakas yung iyong pagtapik sa kotse? Ang tapik ko lang po, parang normal. Medyo may kalakas. Kasi sa totoo lang, Hindi, kasi sa isang interview mo, na amin mo na nangyaring may natapik mo, gaano kalakas na? Kasi, Mr. Chair, paglabas si Mr. Gonzales, mainit ang ulo eh. So gusto ko lang yung malaman. tapik ko na, siguro nakatatlong ano ko sa kanya po, pokpok na gano'n sa gilid. Kasi para makot ko po yung attention niya na, nagigit-git mo na ako. So doon po, nandun na po kami sa kanto ng Kitanlad, doon na po nangyari, nabangga ko na yung gilid ng kotse niya kasi alanganin na po, talagang padiretso na po ako eh. Itong sinasabi niya, galing ka ng Espanya, pakanan ka ng Quezon Avenue, Welcome Rotonda, ito nangyari, tapos umabot pa ng Kitanlad. Ibig sabihin, lagpas na ito ng Dituason, no? Kitanlad, kung hindi ako nagkakamali. Ito yung mga lugar na ito, no? Espanya, Welcome Rotonda, pag kumanan ka, E. Rodriguez, sa pangalawa Quezon Avenue, sa pangatlo naman patungong Mayon, no? Paikot ng gano'n yan, Welcome Rotonda. Okay, tuloy natin. Okay. So ang nangyari po doon, lumabas na po si Mr. Gonzales, si Ginoong Gonzales, tapos yun nga po, bigla niya akong sinapok ngayon, nasa lubong ko rin ng helmet. Normal lang naman po siguro sa atin na kahit sino pong sapokin sa atin, magre-react po talaga. So doon na po nangyari, kinasaan niya ako ng barel, na bumunot siya. So after po noon, nagano po kami sa hinila niya po yung bisikleta ko kasi akala niya tatakas po ako eh. May pumagit na po sa aming siklista. Sabi ng siklista, wag naman ganun. So sabi na tatawag tayo ng polis. Doon na po nag-second motion si Ginoong Gonzales. O sige, tumawag ka ng polis. So habang dinala po namin yung bisikleta ko sa gilid. Malakas ang loob niya dahil siya dating pulis. Diba? Pero ayon naman sa kwento niya, dito sa unahan lang, may ikukwento niya rin ito, na wala naman siya naging nakitang problema po
doon po sa police galas at maging sa police trapiko. Meron pong gwardiya doon. Sabi sa akin ng gwardiya, huwag ka nang sumagot kasi may baril. So, pagdating po ng siklista, may dumating na rin po yung mga pulis. Pagdating po ng pulis, pinakalma niya po yung sitwasyon. Ano po doon, tinanong po kami ng pulis ko anong nangyari. Tapos sinabi niya po yung side niya, sinabi ko naman sa akin. Binigyan din po ako ng payo ng pulis doon, ni Seradan. Sabi niya, susunod, huwag kang basta-basta tatapik ng kotse kasi hindi natin alam baka yung mga taong ganyan may pinagdadaanan, mainit yung ulo. So siguro, baka na-tsempo lang na sa kanya ka na ano. So ako naman po, inamin kay Seradan, sabi ko, talagang nagit-git lang po ako, Sir Kako. Matagal na po ako nagbabike, may 10 taon na. Pumupunta pa ako ng Makati, Paranaque, binabike ko lang po yan. So, sabi ko, talagang first time kong ginawa, tumapik ng kotse. Kasi, maski sa akin po yun, nagmamaneo din po ako. Pag tinapik, magagalit din po ako. So, sabi ni Ginoong Seradan, sabi niya, hindi namin pwede arestuhin si Ginoong Gonzales. Wala naman kami nakitang baril eh. So ganito na lang, sabi tatawag tayo sa traffic sector para maayos to at magawa ng... Dito sa sinasabi pong hindi pwedeng arestuhin dahil wala silang nakitang baril, dito ko po napulaan ang pulis. Pulis ka, di ba? Pumunta ka doon sa lugar ng pinangyarihan. Marami pong mga nagtatrabaho sa establishmento na pwedeng nakakita sa pangyayari. Ngayon kung ayaw man po nila magsalita dahil natatakot po sila dahil may baril nga yung tao na itong si retired police po, yun lamang po ang problema natin. Kasi marami pong tao takot na ngayon dahil sa mga ganitong pangyayari. Kaya sikapin po natin, tayo pong mga law enforcement o law enforcer, police at iba pa. No? Sikapin natin na ang tao magtiwala at mawala yung kanilang agam-agam at takot na sila ho'y magsalita. No? Dahil hindi biro po itong mga ganitong pangyayari. Believe nga ako rito eh. Siya na po ang naagrabyado kasi sabihin na natin na naagrabyado si retired police dahil nga po ginit-git ang kanyang sasakyan. Sasakyan niyan tinamaan, hindi siya mismo. Ipalagay na natin, nagmura itong si siklista, nag-dirty fingers. Di ba balikan mo ng mura din at dirty fingers? Hindi ka sinaktan. Kaya hindi mo dapat saktan ang siklista. Napakasimple lang po yan ang logic ko eh, kung maintindihan ho ninyo. Kung ikaw ay minura, balikan mo rin ng mura kung gusto mo magmura. Pero ako, sa kalye, kanina nga lamang ho eh. Talaga hong napakasarap po magmura pero hindi ko ginagawa. Bakit? Dala-dala ko po ang haba ng pasensya. Pasensya sa pagbabiyahe, pasensya sa pagmamaniho. Bakit? Nasa Pilipinas so tayo, wala tayo sa ibang bansa. Saksakan ang problema natin sa traffic, saksakan ang problema natin sa mga motoristang walang disiplina. Tuloy ho natin. Incident. Hindi mo sinabi na may baril? Sinabi ko po sa kanya, Tapos ano sabi ng pulis? wala naman po silang nakitang baril, sir eh. Wala silang nakitang baril. Opo, pagdating po nila, Sinumbong mo. Kasi may po. baril yan, Opo. kinasahan ako. Opo, pero sabi nga nila, wala po silang nakitang baril, kaya hindi po nila pwedeng arestuhin First, si Adan. Gonzales. Adan. Yung Adan. Hindi ba inimbitahan lahat dito na involved? Sige, continue. So yun po, so pagpunta po namin doon, chinek naman po nila lahat yung CCTV po sa area na yun, lalo na po doon sa ng Southeast Asia College. Yun nga lang po, mayroong CCTV, ang problema, sira po. At meron doon sa kabila naman po, sa isang establishmento, hindi naman po gumagana. So pagkatapos po doon, dahil wala naman, bumalik na po kami. Ito po yung pagkukulang po ng mga business permits and licensing office. No? Pagkatapos pong makakuha nila, na i-provide nila yung mga lahat ng requirements, kasama na po ang CCTV. No? So approve, pwede na silang magpatuloy sa kanilang negosyo o magsimula sa kanilang mga negosyo. After a while, ilang buwan, araw, linggo, biglang hindi na gumagana yung CCTV. Dapat mayroon silang monitoring sa lahat ng CCTV. Maging sa barangay, may mga CCTV silang sira. Di ba? Gumastos ka, merong naglaan ka ng pondo para sa CCTV, maging sa mga establishmento, kasama po sa requirements po yan. Tapos yung CCTV mo sira, hindi ko sinisisi sila. Ang akin lamang dito, ano po ba ang nararapat? Di ba? Dapat ang CCTV mo, active yan. Di ba? Para pag hiningian ka ng video, mayroon kang ma-provide. Katulad nitong pangyaring ito, hindi biro ito. Kung walang isang vlogger na malakas ang loob para mag-upload sa nangyaring ito,
Wala ito ngayon, di ito napag-uusapan. At nabaliwala, may pagpatuloy lang po nitong abusado na dating pulis ang kanyang mga gawain. May Nagala Station. Pag bago po kami bumalik, dumaan po muna si Sir sa barangay Don Manuel. May binigay pong papel. So bumalik na po kami ng Gala Station. Pagbalik po namin ng Gala Station, abang may ginagawa si Sir doon sa ano niya na sinusulat, pag-isip-isip ko kako, malaking abala na sa akin to eh. Unang-una, walang kasama yung mga anak ko sa bahay. Wala yung misis ko po. So naisip ko naman po, kako, wala namang mawawala sa akin kung magpapakumbaba ako, kako. Total, wala namang nangyari sa akin. Ito yung bilib ako sa siklistang ito. No? Pinalo na ho siya. Nilabasan ng baril. Kinasahan ng baril. O binunutan ng baril. Kinasahan ng baril. Pero gusto pa rin ho niyang magpakumbaba. Saludo ako sa iyo, sir. Kanya lang ho, sir. Sa katulad ho namin, na kami po ang bilang isang saksi na rin because of video upload, no, na tungkol po sa inyo, masakit po. Kasi kung palagi na lamang po, halimbawa, nagpakumbaba ka, pinatawad mo, dahil gusto mo, ayaw mo nang may problema, ayaw mo may gulo, sir, tignan po ninyo. Alam niyo po ba itong retired na pulis na ito? Dahil nga lagi siyang pinagbigyan, lagi siyang pinakisamahan, ang dami na po nitong kaso maski sa barangay, ipagpatuloy ho natin. So, usap ko po yung si officer, yung sa investigador po kako, sir. Magkano bang babayaran ng yung mga nadadami sa kotse na ganyan? Sabi ko, wala kasi akong idea eh. Sabi naman niya ng Sandali, gano'n, anong damage pala nung kotse niya? yung nagasgasan ko po sa gilid, yung Dapat ho kasi ang ginawa ho ninyo, sir, siklista, mawalang galang po. Ang ginawa ho ninyo, pina-estimate ho ninyo doon po sa totoong may alam para po sa ganyang problema. Di ba po? Wala naman hong magawa sila kung hindi nyo bayaran ura mismo. Marami na po pangyayari na nagkaroon po ng gitgitan, nagasgas, nabangga, na damage lahat yan. Hindi naman ura-urada ho yan dahil kukunan kayo ng police report. Lalo na po sa inyo. Ang inyo pong gamit na bisikleta ay wala pong motor, walang makina. Kahit idaan nyo pa sa korte ho yan, lamang na lamang ho kayo, llamado ho kayo bilang isang nagbibisikleta o siklista. Sayang lamang, sir, dahil nga po siguro nangibabaw po sa inyo yung takot, yung pagod, yung gutom na kayo, tapos 10 oras na ng gabi, yun po siguro ang aking nakikita. Ito yung opinion lamang ho. Lead niya. Opo. Hindi yung sa Mahaba tapik. kasi Hindi yun. sa tapik. Hindi po, mahaba po yun eh. Mula po doon sa puno hanggang doon sa driver's side po. Okay. So sabi ko doon kay sir, sabi niya, usually sa Banana Kanina nga po, doon sa may Viluna Avenue ng Quezon City ho, malapit po sa Campo Karingal, mayroon pong nagkasagian doon. Hindi lang birong sagi ho yun. Ng 2 sasakyan, maganda pa yung sasakyan nila, mga bago. Pero anong ginawa ho nila? Hindi ho sila nag-away, sila yung nag-uusap. Wala hong bumunot ng baril at kumasa ng baril. Sila yung nag-uusap dahil party po ng mga buhay na nasa kalsada. Gustuhin mo man sa hindi, mangyarit mangyari, dahil iyan talaga ay nakatadhana na sa bawat isang nasa kalye. niyan, sabi niya. Sabi, sir, ganito na lang po ka. Yun nga ang mali mo, sir, siklista eh. Dapat hindi ka nagtanong doon sa pulis na para itanong mo kung magkano ang damage na ganito. Dapat ang ginawa mo, sir, ito po yung numero ko. I-blatter ho natin. Ito po yung address ko. Ito po, yung aking pong identification card. Bukas na bukas ho. Pag okay na ho ako, kasi pagod na rin ho ako, di ba, ipa-estimate ho natin yan. Napakarami ho dyan. Ang lapit nyo sa Banawi. Nako po, ang murang mo. Nasa Banawi pa kayo malapit. Diyos ko po, kayang-kaya ho ng mga taga-Banawi ho yan, yung ganyang gas-gas ho. Totoo lamang. Ng Gonzales, pwede ko naman bayaran yung na-damage ko. Sabi ko, pwede kami mag-usap, tawagin niyo po, mag-usap kami yung lalaki sa lalaki. So nga po, siguro, dahil nag-subside na rin yung galit ng Ginong Gonzales, nagharap po kami dalawa. So sinabi ko sa kanya, sir, kako, kung ano may Mabait itong siklista na ito. Bilib ako sa iyo, sir. Pumahanga ako sa sumasaludo sa inyo. Napakabait po ninyo. Dahil kayo pa po ang nakipag-usap, kayo pa ang nagpakumbaba. Lahat ho.
Pero kung sa iba ho yan, binatukan ka na, binunutan ka ng baril, kinasahan ka, malamang, kinasuhan itong pulis na ito, damage of property lang ho yung sa iyo eh. Oh, sabi ko nga kanina, kung ikay nagmura, ikay nag-dirty finger, wala hong sakitan doon. Oh, masakit lang ho sa iyong tainga at sa iyong mata na ikaw ay nagmura at nag-dirty finger. Di ba ho? Tuloy ho natin. Babayaran ko yan. At hindi ho dahilan, sorry po ha, na interruption, hindi ho dahilan na ang iyong sasakyan ay nagasgasan o na-damage. Sabihin na natin, may damage, may gasgas, para bumunot ka ng baril, hindi ka nasaktan. Iho, retired police, hindi ka nasaktan. Nagkaroon lang damage ang iyong sasakyan. Kung gaano kamahal ang sasakyan mo, that is property. Gamit lamang ho yan, iho, retired police ho. Hindi ho buhay. Talaga naman. Hulugan kung gusto nyo. Doon nga po, siguro napag-isip din ng Ginoong Gonzales na Alam mo ho, sa kwentong ito, parang nabaliktad pa. Yung pong totoong agrabyado, siya pang nabaliktad ho eh. Kung naintindihan ninyo, pagmasdan nyo mabuti, panoorin nyo ang video. Tapos i-analyze ho ninyo. Nabaliktad ho eh. Siya na yung binunutan, siya na yung kinasahan, siya na yung binatukan, siya pa yung nagpakumbaba. Because ayaw niya ng gulo. Tama naman ho siya. At tama din po yung nagsabi, huwag ka nang sumagot dahil may baril yan. Yun nga po ang problema sa may mga baril na hindi marunong magdala ng baril. Dahil pinapairal yung yabang, di ba? Yung tapang at galit. Totoo po yan. Kahit ho, marami ho akong kilalang ganun. Pag nagalit, kung may baril, bubunot ng baril. Kakasanan ba? Pagkatapos, lumuluhod, nagmamakaawa. Pero ito hindi nagmamakaawa. Kaya ako gigil na gigil ho rito. sabi ko, sir, may 800 ako. Itong 500, ibibigay ko in good faith. Sabi ko, paunang bayad doon sa na-damage ko. Ngayon, kung may problema po doon, iiwan ko yung number, tawagan niyo po ako. Hindi ko po tatakbuhan yung responsibilidad ko. So doon naman po sa portion na yon, humingi din po ng pasensya sa akin si Ginoong Gonzales. Sabi niya, pasensya ka na kasi pag rush hour, di natin maiwasan, may napapasok kami sa bike lane. So pasensya ka na doon sa nagawa ko. So doon po nangyari, nang nagkasundo kami, nagkamay po kami. Ako, wala na po akong galit sa kanya eh. Napatawad ko na po siya. So nagkamay kami, nagyakapan. Tapos ang isa pong inano ko doon sa pulis, kako sir, isa lang ang concern ko. Kasi papadyak pa po ako pauwi. Galing to ng Welcome Rotonda hanggang Caloocan. Sabi ko, paano po yung safety ko? Okay, nasa kabilang linya po natin si kasamang July Pudok. Papasukin muna natin sa kanya pong ibabalita. Kasamang July Pudok. Binabaan na ng warrant of arrest si Congressman dating Congressman Arnold Poteves ng Manila Regional Trial Court na sila ay sinapahan ng warrant of arrest kasama itong kanyang mga tauhan na ito yung isa sa mga itinuturong suspect sa pagpatay kay Governor Joel Digamo. Na ngayon, ikinatuwa ng pamilya, no? Ang nasabing naiwan ni Digamo na si Mayor Digamo na talagang halos sa tagal ng kanilang paghihintay ay nabigyan din ng katarungan ang nasabing mga Digamo. Ngayon, pinaghahanap na, no? Ng Philippine National Police, National Bureau of Investigation kasama ng Interpol na talagang hahanapin nila at talagang manhunt operation sa mga ito. Kung sakaling mahuli ito ay talagang tutuluyan nito para makulong dahil sa pagpatay kay Governor Joel Digamo. Kaya malaking tuwa ang mga taga Oriental Mindoro na bibigyan na ng katarungan ng kanilang gobernador dahil nga sa nakita naman nakita nila na ating pamahalaan lalo si Patrick Justice ang iba pa na talagang sumusuporta para mahuli na itong si dating Congressman Arnold Poteves dahil sa pagkaikot nito sa pagpatay kay Governor Joel Digamo. Para sa huling ka program, Direk Pudok, nag-uulat. Okay, thank you. Sir, sabi niya, huwag kang mag-alala. Bakit ka? Akala ko ba nagkaayusan kayo?
nagkabalikan kayo ng loob. Oh, hindi eh. Kamayan pa Hindi, kayo. bago po kami nangyari, sir, inano ko muna yung safety ko po, sir eh. So, before kayo Opo. nagkamayan, Opo. bago kayo nag-reglo, nagtanong ka. Opo, yun ang Alam ko, niya- after na. Hindi po. Sabi ko, paano po yung safety ko? Sabi ni sir, yung sa investigaro, walang mangyayari sa'yo. Pag oras na may gumalaw sa'yo, siyang unang aarestuin namin, siyang person of interest. So sumagot naman po si Ginoong Gonzales. Sandali lang ha, Opo, balikan sige ko lang po. yung sabi mo, nagbayad ka? Yun po yung good faith ng pagkabigay ko sa kanya, Your Kano? Honor. 5,000. Palakpakan lang natin yung pulis na salamat po doon sa pulis investigador ha dahil nga po siya po nagbigay po ng pananalita na huwag kang mag-alala yung safety mo. Dahil oras na may mangyari sa iyo, aristuhin ko. Dahil siya ang person of interest. So, tama. Thank you so much ha. Hindi nabanggit yung pangalan ng pulis. Salamat po ng marami. Yung una, ayaw nga niya tanggapin. Sabi, ba't di na lang 800? Sabi ko, sir, pangkain ko po yung 300 matitira kasi nagugutom na ako, nanginginig na ako sa gutom ka ako. Sigurado So, ka? In good faith na gusto? Opo, binigay ko po yung Bigay Your mo lang. Honor kasi Ayaw niya tanggapin? nung una po, kaso nang huli na nakumbinsi ko na rin po. Okay. Sabi ko, hindi ko naman tatakban yung responsibilidad ko kako sa nagasgas, yung na-damage ko sa kotse mo. Babayaran ko yan, kaya iniwan ko po yung yung cellphone number ko po. So nang nagbitaw naman po si Ginoong Gonzales na walang mangyayari sa akin, doon na po na nagkamay na po kami. Niyakap ko po siya kasi wala naman po, okay na po sa akin yun eh. Nagpakumbaba na po ako. So doon nga po sa portion na yon, pati yung anak niya, kinamayan ko kasi sabi ko walang samaan ng loob. Ayaw ko magtanim kayo ng sama ng loob kasi nag-ayos na kami. So after nun po, umalis na po sila, kinuha ko yung bike. Pag alis ko po, tinawag pa ako po ng isang pulis na investigador. Sabi niya, sir, kain muna tayo o magkape kasi malayo pa papadyakin mo, madaling araw na. Yun nga lang po, iniisip ko yung anak ko dahil walang kasama, hindi ko na po napagbigyan yung imbitasyon niya. Kaya doon na po, umuwi na po ako ng that time po. Doon po nagtapos yung lahat. Your Mr. Honor. Chair, pwede ko lang i-clarify yung kay... Yeah. Sir, Apa, Your clarify Honor. ko lang yung sinabi mo dun kay sa police officer Adan, no? So Opo. nung sinabi niyang walang barel, hindi niya tinanong si Mr. Gonzales, may baril ka ba o hindi? Tinanong niya po, yun lang po hindi ko po alam kung ano yun kasi malayo na po distansya namin dahil pareho nga po kaming mainit. Sa iyo, hindi niya tinanong kung meron witness o hindi. Yung witness po sa barrel. Actually po, maraming witness doon kung tatanungin. Ba't tinanong ba ng police? Tinanong po ako ng pulis, kako maraming tao doon, saka ako may CCTV naman kako. Tapos hindi niya tinanong yung mga witnesses. That time po kasi nagsialisan na po yung yung mga motorista, yung mga nakikiosyoso doon nagsialisan na po, kami na lang. Yeah. Baliktad nga ito eh. Siyang dumidepensa doon sa kanyang katunggali. Haanga ako dito sa tao na ito, no? O, tinanong ho ni Senador Cayetano, no? Na sinabi, bakit hindi tinanong kung mayroon pong mga nakakita o testigo? Siya agad-agad ang nagsalita. Baka daw yung mga testigo nakaalis na. Magaling itong siklista na ito. Pero kung ako ang pulis, kahit sabihin itong siklista na wala na ho tayong makita roon dahil baka nag-uwi na, pupuntahan ko pa rin yung area. That is my duties and responsibilities to conduct a thorough, proper investigation. Kung ako yung police at sinabi ko nga, paano yung pre? Walang hindi ko nakita yung barel. So sinabi mo, anong sagot mo sa kanya? May mga witnesses o may CCTV? Yun nga po ang sagot niya, wala po silang nakitang barrel kay Ginoong Gonzales po. So, hindi po nila pwedeng arestuin kasi nga wala nga po sila, yung barrel nga po. But prines mo ba yung issue na, hindi sir, meron, may mga witnesses nga. Kasi like, Sinabi ko naman po, kaso nga lang, wala po talaga silang nakita Yeah. that time. the reason, Mr. Chair, just for the record, no? Kasi ang mga nagmalasakit sa iyo, yung mga nag-social media, nakakapanood Traffic investigation. So yung alas 6, umabot ka ng alas 2 ng madaling araw, okay lang yun sa'yo? Wala kang reklamo? Wala pong reklamo dun, Your Honor. Wala kang iniisip na itong mga pulis na ito? Ay, wala naman po. Ang sa ginawa naman po nila, trabaho po nila yun eh. Wala po akong magagawa. Ito, you're a very good boy. A good gentleman. Siklista, sir. Pumahanga ako sa iyo. Ibang klase ka. Hindi ka nagrereklamo. Talaga ang gusto mo.
dipinsahan ang iyong katunggali at gusto mo na mabuhay ng walang kagalit. Mabuhay ka. Salamat po sa iyo. O sinunod ko lang naman po kung ano yun. So hindi ka feel threatened doon sa police station, ha? Okay ang pakiramdam mo? Wala po ako nakitang mali doon sa pagtrato nila sa akin. Actually nga po, si- kung galit sa akin po yung isang pulis, ba't pa niya ako ayaing kumain? Kasi nga sabi niya, malayo pa papadyakin mo, kain muna tayo, di kayo magkape muna tayo. Super, galing nito, galing nito. Palakpakan ko lang ako itong si siklista, si Sir. Ha? Bilibo ako, iba ho siya. So, doon pa, umahinangaan ko pa po doon siya sa ginawa niyang yun eh. Actually, bumilba ko doon sa ginawa niya po sa akin na may malasakit siya sa isang ordinaryong taong katulad ko po. Okay. Pagdating sa arigluhan, walang nag-pressure sa'yo na makipag-ariglo? Wala po. Actually nga po, kung talagang sisingilin po ako ni Ginoong Willie Gonzales doon sa damage, isang araw o 2 araw po, pwede na niya po ako i-text, ito yung babayaran mo sa damage. Wala po eh. So sa akin, So kung sang loob mo, nakipag-ariglo? Naswerte talaga po itong si retired police Willie Gonzales ho. Dahil talagang dinipinsahan siya ng kanya pong katunggaling siklista. Swerte mo. Honor, kasi inisip ko wala naman pong mawawala sa pagkatao ko kung magpapatawad ako doon sa taong nagkasala sa akin. Nobody influence you, nobody Wala po, pressured Your you. Honor. Wala po. Ikaw lang talaga. Wala Nag-open po. up na gusto mo makipag-ariglo. Wala po, Your Honor. Wala pong pumilit So, sa akin. kung gusto mo makipag-ariglo, anong pakiramdam mo? Para bang may kasalanan ka rin sa Hindi, insidente na yun? nakipag-areglo ako sa kanya, Your Honor, kasi ayaw ko po ng gulo eh. Marvin Nalam watching. Salamat po dyan ho sa Cavite, no? Probinsya ng Cavite. Salamat. Arabel Castro Pago watching din ho. Salamat po sa inyo, Ma'am Arabel Castro Pago. Salamat po sa inyo. Mga busing mga busing, thank you. Gulo, ayaw mo ng gulo. Apa. Laruhin natin. Apa. Sige po. Walang problema doon kung ayaw mo ng gulo. Ikaw ba deep inside your heart, alam mo bang may kasalanan ka sa insidente na yon na humantong sa pagkasa ng baril? Siguro po yung Ayaw pagkakamali. mo na, sinampalok ka sa ulo. Hindi Diba? naman po ako nasaktan. Tapos kinasahan. Opo. Yun lang. Talagang magaling ang siklistang ito. Saludo ako sa iyo. Palakpakan ulit. Nakita ho ninyo, ibang impression ho sa aming mga viewers. No, yung nangyari po sa inyo, sir. Pero sa iyo, sir, wala hong problema binatukan ka o sinapak ka. Baliwala lang sa iyo. Baliwala lang din sa yung bunutan ka ng baril. Baliwala lang din sa yung kasahan ka ng baril. You're a very, very kakaibang person ho, sir. Ibang klase kayo. Mabuhay ka, sir. Sana dumami ang lahi mo. Yung lahi lang ho niya. Ang wag dumami. Sorry. I'm joking lang. Nagbibiro lang po ako, ha? Do you honestly feel na wala ka talagang kasalanan sa pangyaring yon? Ang isang pagkakamali ko lang doon siguro, Your Honor, yun talaga yung pagtapik ko po sa kotse niya na doon nagsimula lahat po siguro. So, may guilt feeling ka doon sa pagtapik mo sa Opo, kotse kasi niya. kung hindi ko po ginawa siguro yun, hindi kami hahantong sa ganung senaryo po siguro. Okay. Thank you. Now, Mr. Chairman, Yes, sorry. right, Hindi, right. ayoko lang pakawalan yon, Mr. Banjo. Kasi sinabi mo di ba? Kung hindi mo naman tinapik, dalawa lang mangyayari sa'yo. Opo. Masasagasaan ka o masasagasaan mo yung mga tao, di ba? Opo, yung pasahero. So hindi mo kasalanan yon. Kumbaga self-defense, self-preservation yun na pag hindi mo tinapik, di ba? Nakita ho ninyo si Senador Alan Peter Cayetano na ang nagsabi na hindi mo kasalanan yun. Totoo naman talaga, hindi mo kasalanan yun eh. Part nga yan ng mga buhay motorista sa kalye. Na makasagi ka, masagi ka, dahil nga hindi ho tayo. Ang iba ho kasi careless sa pagmamaniho. Careless ho. Di ba? Talagang saludo ako sa siklista. Bilib ako. Sobra. Ibang klase ho. Ka lang na tinapik mo siya kasi nga nagagalit ka sa kanya yung how do I put it, taking the law into your own hands. Galit ka sa kanya because he violated the law, therefore tinapik mo siya. Iba yon dun sa survival mo kasi. Of course, he didn't know that during that time. But just for the record, Mr. Chair, kasi nga I don't want it to appear na survival mo na nga 'di ba? Kasi maraming siklista nanonood ngayon na kailangan matuto din ang mga drivers at ang publiko. Actually po, Your Honor, first time ko pong ginawa yun sa buong buhay ko ang magtapik ng kotse. Hindi
napasok lang po talaga siya doon sa bike lane, nagawa ko lang po talaga yon. Dahil wala na po akong choice that time. Eh. Kahit sino po sa atin, pag nalagay sa ganung sitwasyon, Kaya pala medyo sumama po ang loob po ng anak. Dahil po sa kanya pong explanation, iba po talaga. Pakiramdam ko, di bali na siya masaktan. Basta wala lang hong problema. Talagang saludo ako. Saludo ako sa iyo, sir. Saka, alam mo, Mr. Alan Banjula, yung presensya mo ngayon dito sa hearing na ito, you are not only representing yourself, you are representing the whole biking community na nakatikim ng pambubuli ng mga four wheels na sasakyan. Yan ang isipin mo, ha? You are not fighting for yourself. Okay na kayo nagkaregluhan na kayo Okay na yun, wala na problema. Pero, alam mo ba, kung ilang biker sa buong Pilipinas ngayon na mas grabe pang nangyari sa iyo. Hindi lang kinasahan ng baril, pinutukan pa ng baril. actually marami Ha? po nakita, Your Honor. Marami yan. Kaya nga, nagpasalamat ako, andito ka. Opo. Para itong lahat ito, maayos natin para hindi lang ito para sa iyo. Magpakatulungan mo rin kapwa mo, Siguro, tao ka. siguro masasabi ko lang dyan, Your Honor, lagyan nila ng pangil na batas yung bike lane. Dapat irespeto po nila. Salamat. Yun lang Salamat po. sa yung suggestion. Kasi kung mayroon po talagang nire-respeto yung bike lane, wala pong papasok dun eh. Ito, tanungin kita. Apa. May nakita ako sa interview ni Mr. Willie Gonzales na minumura mo daw siya. Kaya uminit ang ulo niya. Namura mo ba siya? Saksi po ang Diyos, Your Honor, hindi ko po siya namura talaga. Tapos ganito, ginano mo pa daw siya. Hindi ko po ginawa yun, Your Honor. Ba't ko naman Hindi po mo gagawin ginawa. sa kanya? Kasi nga nakita ko na po siya, may edad na po eh. Tapos sininyasan mo. Kanya nga po, hindi ka nagmura. Hindi ka rin nag-dirty finger. Anong dahilan para batukan ka o paluin ka sa ulo, bunutan ka ng baril at kasahan ka? Ibig sabihin pumapayag ka na ginaganong ka. Di ba? Siguro po, maski mga kamag-anak mo, baka hindi ka, I don't know. Habol ka kung gusto mo. Parang ganun. Kung gusto ko po, Inahamon mo siya na habulin mo siya. kung gusto ko po siya, kung may nagawa pong kasalanan sa kanya, Your Honor, at tatakasan ko siya, doon pa lang po sa Welcome Rotonda, pwede ko na po siya iwan. Iikot lang po ako doon, may harang na bari, pagtawid ko sa kabila, hindi niya na po ako mahabol. No? So, sa tingin mo, anong action mo na nakaprovoke kay Mr. Willie Gonzales? Bakit kanya hinabol hanggang sa sinide-sweep kanya para mapahinto ka, para Siguro- mapanagot ka sa iyong kasalanan? Anong kasalanan mo? Siguro po, Your Honor, yun lang po talagang pinakakasalanan ko, yung matapik ko yung ano niya. Siguro na po, ng time na yun, baka wala po siya sa mood. Sa akin lang po talaga na ano yung galit niya siguro. Pero kung, sorry po, interruption, Your Honor. Pero kung ako hockey, retired police, no? Gonzales ba ito, no? Dumaan ka sa ano ba yun? Road 10 ba yun? Yung kahabaan ng pier? Yung maraming magnanakaw roon. Doon ka dumaan. Para may pakinabang yung pagbunot at pagkasamo. Baka sakaling tumakbo yung mga magnanakaw doon. Napakaraming magnanakaw dyan. Sorry po nakita ko sa mga video nakakalungkot at nakakatakot Biruin mo, mga truck ko dyan ninakawan nitong mga kawatan. Dapat doon ka dumaan para may pakinabang. Biro lang ito, huwag niyong gawin. Sorry po. Talagang nakapanggigil lang kasi. Dahil yung mga bagay na ilabas mo yung tapang mo, pero sa mga taong matitino mo na ilabas. Hindi. Wala ka pakialam sa mood niya. Pakialaman mong safety mo, yung sarili mo. You do not huwag mong i-justify yung action niya. Opo, You opo. justify your own. Ang tawag kasi rito, nag-gets ko na po ang ibig sabihin po ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Takot ho ito, yung siklistang ito. Kaya please, tulungan po ninyo. Takot ho ito Nakita ko ho. Kaya po, tinatanggap niya lahat. Okay lang sa kanya na siya batukan, okay lang sa kanya na siya tinasahan, okay lang sa kanya na siya bununutan ng baril. Pero ang impression po ng mga tao, maging hindi bikers, ewan ko lang kung ano po ang opinion nyo. Ewan ko lang din kung ano ang mga impression nyo rito. Para sa akin po, hindi maganda. Masakit po kung kapamilya lang ho kita. Baka siguro isa ako sa tutulong sa iyo na para magsampa ng demanda laban sa taong ito. Hindi maganda ito.
Ang nagawa ko, Your Honor, yung pagpasok niya sa bike lane na natapik ko yung kotse niya. O yun lang, ang tingin mo Yun po kasalanan siguro mo. nag-provoke sa kanya. So walang murahan, walang finggiran, Wala. walang hamunan. Basta humantong na lang sa batok. Okay, salamat. At talaga hong kapos tayo sa oras, no? At ako po ay mayroon pang meeting ho. Ha? At thank you so much sa inyo. God bless sa inyong lahat. Diyos mabalos at mabuhay ang masang Pilipino, ha? Bukas po ipagpatuloy natin ito. Habaan natin ng konti kasi po talagang mayroon pa akong meeting ho. Ito pong 6 o'clock ng hapon po, ha? Hindi lang ho mapahindian. Kailangan ko lang siputin, no? Ang ganda ho eh. Napakahaba ho nito, 3 oras ho ito. Kinakat lang ho natin yung mga napaka-importante ho party ho ng Senate inquiry o yung hearing po sa Senado. Kinat lang ho natin. Napakaganda ho. Salamat po, Bossing Oscar, Astada, Salipot, ha. Salamat po, Tama Idol. Totoo yan. Salamat po sa inyo. Ha? At bukas po tayo muli. Thank you. God bless po. At ingat po tayong lahat. Magandang panahon. Thank you so much. Sana wag nang umulan. Magtuloy-tuloy na ho ang magandang araw. No? Thank you sa inyo. Magandang hapon po sa inyo lahat. At God is good all the time. God bless. God is good. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Sorry. Talagang kailangan ko na putulin. Thank you. Salamat.